sugat. 45 to nakatutok sa tumbong mo. Kumilos ka't pasasabugin ko yung bahay tayo mo. Putang ina mo, huwag mo bibiruin ng ganyan, ha? Buksan mo yung tenga mo at makinig ka sa akin. Gusto kong malaman mo na nakakaapa ka na ng balikat, kaya bumaba ka na. Alisin mo yung sugala mo sa teritoryo ng ninong rustiko ko. Naintindihan mo? Ha? Di mo kaya pababayin. Kung si Rustico, sinusugal niya ang kaluluwa niya. Ganon din ako. Kung ganun, itodo mo na pati yung kaluluwa ng babaeng nasa ilalim mo. At hihiritin ko na yung bakal ko. Tabla na tayo! Teka! Isasara ko na! Sabi mo kay Rustico, isasara ko na! Sinabi mo yan, ha? Yan ang gagawin mo. Salita lang yan, putang ina mo, tingnan ko! Buta ka na. Humihirit ka pa. Anak, umalis ka muna ng Manila. Delikado ang sitwasyon. Pumalag yung mga pinapatungan natin. Kinakailangan nilang may maaresto at ayokong ikaw ang arestuhin. Magpapakain ako ng pizza, kumbaga sa dama. Magsasakripisyo ako ng tao. At meron akong babayaran para umamin. Pero kinakailangan umalis ka kagad. Doon na lang po ako. May aamin naman pala eh. Paano kung hindi sila makumbinsi? Paano kung hindi nila tanggapin yung aamin? At ang gusto yung ulo mo? Anak, pakinggan mo muna ako. Magtago ka na muna. Kung inaalala mo nanay mo at kapatid mo, ako ang bahala sa kanila. Ninong, may maiiwan po ako eh. Ayoko po siyang iwan. Ayoko pumapalayo sa kanya. Miss, pwede ba magtanong? Saan ba yung bahay ni Mang Karyas, yung dating pastor? Si Mang Karyas ho. Doon ho sa dulo, malayo-layo pa ho. Salamat, ha. Bumaba ka muna. Lalakarin lang natin to. Sige, isolim na tong kotse mo sa boss mo. Sa susunod, huwag kang basos kausap, ha. Oo. Umuwi ka na. Ito susi. Oh, mag-merienda ka muna. Salamat ho. Sino ba yon? Saka, kanino ba kotse to? Yan, hiniram ko lang yan. Tara na. Inaanak ka pala ni Rustico. Oo. Ang sabi rito sa sulat, kailangan mamalagi ka rito hanggat hindi ka pinatatawag. Bueno, ituring ninyong inyo itong aking bahay, ha? Ba't ka nagsinungaling sa akin? Ang sabi mo, nagdalawin lang natin ang tiyo mo. Pagkatapos, uuwi na tayo agad. Yung pala, kaya tayo nandito, magtatago ka. Hinahanap ka na pala ng batas. Ito nang sinasabi ko sa'yo. Mapasikip na mundo mo. Pati ako, dinadami mo sa mga kalokohan mo. Pasensya ka na. Alam kong mali yung ginawa ko. Kahit sa panloloko, sinama kita rito. Ayoko mapalayo sa'yo. Ihatid mo na nga ako sa may sakayan. Uuwi na ako mag-isa. Mang Karyas, aalis muna ho kami. Ihahatid ko lang si Cecil sa Maynila. Abay, gagabihin na kayo. Delikado magbiyahe rito kung gabi. Kung papayag ka, iho, ako na lamang maghahatid kay Cecil sa Maynila. Ang sinasabi rito sa sulat, delikado ang buhay mo roon. Isasalvage ka pag nahuli ka o sumuko ka man. Kaya ka nga pinaparito ng ninong mo para magtago. Hindi para mamatay. Bahala na ho. Mamatay ka mamatay. E di libing nila kung saan. Magpaalam ka na. Alis na tayo. Ano pa hinihintay mo? Tara na. Di na lang. Kasamahan na lang kita dito. Yabang nito. Nakukuha ka pala sa tingin eh.
si Bumbo? Hindi ko alam. Nanay mo asan? Wala po siya. Sino ba kayo? Mga pulis kami. Suspect ang kapatid mo sa nangyaring barilan nung isang gabi sa pasugalan. Hindi lang yan. Dinukot pa niya kapatid ko. Hindi lang sa batas siya magbabayad kundi pati sa akin, animal siya. Bumbo? Bumbo? Mongkarias. Ito yung pinabili mong damit. Pasensya ka na sa style nito. Alam mo na sa probinsya, simple lang eh. Ito naman para sa'yo, Cecil. Para makapagpalit ka na. Sige, sukat mo. Pag-ibig ba ang ating tanging lakas sa hirap na hanging galit kung humampas sa mundo ba'y tiyak ang bukas, ang tao kaya'y may liligtas. Dahil sa'yo, nagkailaw ang buhay ko. Dahil sa'yo, may pag-asang magbago. Sa mata mo, may kislap ng pag-asa. Nakita mo sa iyong Diyos na may awa. Ang sabi mo, kailangang maniwala. Dahil sa'yo, ako ay nagtiwala. Nandiyan na sila. Good. Alam niyo na ang gagawin, ha? Ayaw yata lumabas yung mga daga eh. Pwede ba yun? Yo! Gasolina! Binubuhasan tayo ng gasolina, susunugin tayo! Atong, sabi ng boss ko, kunin ko rin sa inyo lahat ang mga epektos. Sayang sa gusto mo. Halika dito!
Huwag, bossing! Wag! Tarantado ka, ha! Anak ng puta, sisipatan mo na naman kami. Bossing, Anong gusto mo? Ilibing kita ngayon dito sa harap ng bahay mo o sasabihin mo sa akin kung sinong yumari ng payroll kahapon? sasabihin ko na po, bossing. Narinig ko po sa pangkat ni Rustico na yung pangkat po ni Bombong Yumari ng perol. Iniistin mo yata kami, itutumba kita eh. Ha? Sige, tumpad nyo na. At ibaon nyo. Totoo po yung sinasabi ko. Si Bombong ang ulo. Bili po nga ako sa bote. Ano sabi mo sa mga polis? Yung sinabi mo, bossing, na si Bombong ang ulo ng hold up ng perol. Naniwala naman sila. Oh, good. Ito naman ang pangako ko sa'yo. Thank you, bossing. Sige. Sige. Mahilig ka pala magbasa niyan, Iha. Nakita ko lang ho ito sa ibabaw. Dati ho pala kayong pastor? Oo. Nang dahil din sa Biblia at nang dahil din sa masugid kong pananaliksik ng Ebanghelyo, nabuksan ang mali kong paniniwala. Alam mo, iniwan ko ang dati kong relihiyon at umanib ako sa tunay na relihiyon na sumasamba ng tama sa tunay na Diyos. Mang Karyas, saan ho ba dito sa Biblia matatagpuan yung tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa mga taong makasalanan? Buksan mo sa Isayas, Kapitulo 1, versikulo 18. Basahin mo. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapula, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Totoo ba yan? Anong sabi? Isayas 1:18. Pumarito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan maging tila mapula, ay magiging mapuputing parang niebe. Pagaman maging mapulang parang matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Mulan. Narinig ako ng Diyos! Ako, binabautismoan na ako! Halika na, halika na. Mulan. Bilis, tara. Sandali ah. Tao po! Tao po! Wala yatang tao dito, Bumbo. Oo nga eh. Dito tayo sa loob. Giginawin tayo dyan. Baka magalit yung may-ari ng bahay. Pag dumating